Matapos maglabas ng public comment si James Harden against kay Daryl Morey, ang report ngayon si Damian Lillard naman ang gustong sumunod. Pero actually, hindi yun ang report. Gusto ng iba mga insider at analyst na gawin din ni Damian Lillard yung ginawa ni James Harden para mapuwersa siyang i-trade. Pero magkaiba kasi si Harden at si Dame. Dahil yun kung paano tumakbo ang karir ni Damian Lillard sa Portland at hindi naman niya basta-basta gagawin yun. Isa pa, parang mas nauna pang ginawa yun ni Damian Lillard sa ibang paraan nga lang. Kaso, katulong niya yung kanyang agent. Ang ginawa ng liga, nagbigay ng memo at tumigil silang dalawa doon. So bakit nga ba dumadami yung mga superstar player na publicly nagre-request ng trade? Pero actually, hindi naman yun bago. Dati pa meron ng ganon. Kaso nga lang ngayon, nag-level up. Nagkaroon ng paraan ng mga players kung paano mapuwersa ang isang team na i-trade sila. Ito yung maupo na lang at mag-intay na hindi maglaro sa isang team kapag ayaw na nila. Isa pa doon, nagagamit kasi nila na meron silang injury para talaga hindi makapaglaro at bayad pa rin sila. Dati mga superstar ang kalimitang gumagawa nun. Pero ngayon kahit role player ginagawa na rin. Ang unang dahilan doon, hindi ganong kahigpit si Commissioner Adam Silver kumpara kay Commissioner David Stern. Magkaiba kasi sila ng legacy. So sa malamang meron magsasabing anong hindi mahigpit si Commissioner. Ito yan, kumbaga walang pangil sa mga players si Commissioner dahil kay Jaylen Brown pa lang dati na President or Vice President ng Player Association ay napaglaro pa nga niya si Kyrie. Nagawa ng paraan ni Jaylen Brown na maibalik sa lineup si Kyrie ng Brooklyn Nets dahil meron silang hawak na alas doon, lockout at matatapos na yung CBA noon bago nagkaroon ng panibagong kontrata. Talamak na din ang mga players na hindi naglalaro dahil sa di umano merong injury, particular dati kay Ben Simmons. Hindi kasi malinaw kung meron ba or wala talaga siyang injury dati. Sinabi kasi ni Commissioner na hindi siya magwawalang bahala sa mga players na ayaw maglaro at sasabing meron silang injury pero bayad pa rin. Ang gagawin niya magkaroon ng ibang terms na makakapag-participate yung ibang players or incentives pero hindi naman nangyari. Pinagmumulta rin niya ang players, teams at coaches kapag hindi naglaro or pinahinga nila basta-basta. May nangyari nun at ang pinakatinatamaan dati San Antonio. Naglalaro lang saglit yung kanilang mga superstar tapos pagpapahingahin na dahil yun papasok na ang playoffs. Ang ginawa ni Commissioner David Stern, pinagmulta niya ang San Antonio. Sa panahon kasi ni Commissioner David Stern, mahigpit talaga siya. Kahit yung suot dati ni Allen Iverson, napunan niya at gumawa siya ng rule. Isa pa, kapag nag-skip ka ng game, ay pagmumultahin ka pa. Pwera lang kung meron ka talagang malalang injury. Sa panahon naman ni Commissioner Adam Silver, naging talamak ang load management. Hindi maglalaro ang isang player kapag back-to-back games at wala ding penalting binibigay. So nasa player na kasi yun kung gusto niya maglaro. Depende kung meron siyang injury or wala. Gumawa siya dati ng rule na kapag ang isang player hindi naglaro ng walang injury ay pagmumultahin. Pero nagawan pa rin ng mga players ng paraan yun. Sabihin lang nila na nagpapagaling pa sila sa injury, pasok na. Ang maituturo mo din dahilan kung bakit naging laganap yung trade request ng isang player at mauupo na lang hanggang sa matrade ay sa panahon din ni Commissioner Adam Silver. Nag-level up kasi yun. Si Kawhi nga, naging maingay dati sa San Antonio. Gusto niyang pumunta sa LA. Si Kyrie din, nung nasa Cavaliers siya, gusto niyang umalis. Si PG, nung nasa Pacers din, sinabi din niyang gusto niyang magpa-trade dahil hindi na makipag-content ang Pacers sa East. Si PG at itong si Kyrie, walang team na gustong puntahan nun pero nag-request sila ng trade at hindi rin noon napagmulta. Hanggang dumating yung kay Anthony Davis. Ng 2019 season, January 28, sinabi ni Anthony Davis sa Pelicans na huwag siyang o-offera ng supermax contract at nag-request agad siya ng trade. Doon pa lang alam ng Lakers ang gusto niyang puntahan dahil yun ang humahabol sa kanya. So sa malamang alam nyo na ang kwento na yon. Di umano nagkaroon pa ng tampering. Pinagmulta si Anthony Davis ng $50,000 dahil sa trade request na yon. In public kasi.
Kung ipapasok natin yung kay Damian Lillard at yung sinabi ko kaninang walang pangil si Commissioner Adam Silver dahil merong rule sa collective bargain agreement. Kapag ang isang player nag-request ng trade in public, may penalty yun. Dati $50,000, tinaas nila sa $150,000. Si Dame publicly sinabi na Miami Heat ang gusto niyang puntahan para ma-trade. Dapat mapapagmulta si Dame ng $150,000. Kaso dinaan yun sa kanyang agent. Hindi siya napagmulta. Pero sa bagong CBA kasi, pag connected sa player yung nagsabi ng trade, dapat bigyan pa rin ng penalty. Memo ang binigay sa kanila. Si James Harden, base sa collective bargain agreement, dapat mapapagmulta siya, lalo na yung komento pa niya. At kada sasabihin niyang gusto niyang umalis ng Sixers at ma-trade sa ibang team, bibigyan siya ng penalty doon dahil yun ang nasusulat. Balik tayo kay AD. Ang ginawa nun ng Pelicans, hindi pinaglaro si Anthony Davis nung mag-request siya ng trade. Hanggang deadline yun. Para maayos di umano ang package sa kanya. Kaagaling lang ni Anthony Davis sa injury at recover na rin naman siya sa injury na yon. Pinagsabihan din ng liga ang Pelicans na pagmumultahin sila kapag hindi naglaro si Anthony Davis. Kaya ang ginawa ng Pelicans, nilimitahan lang yung minuto niya sa game. Si Anthony Davis kasi ang nakita kong superstar na publicly nag-request ng trade, pinagmulta, pinaupo, tumanggi sa Supermax contract at hanggang sa matrade sa Los Angeles Lakers. Ang pinagkaiba kasi ni AD dito kay Kawhi dati, James Harden at Dame ngayon, hindi publicly sinabi kung anong team ang gusto niyang puntahan, pero alam nilang Lakers yun. Ang sumunod naman doon, sina Andre Drummond at Blake Griffin na pinaupo ng team na hindi rin pinaglaro hanggang sa ma-trade or ma-buyout. Doon din nagsalita si Draymond na double standard ang liga. Kasi kapag superstar or all-star ang nag-declare ng request ng trade, walang penalty basta-basta. Pero kapag role player, meron agad. Hanggang ni-level up ulit ni Ben Simmons na ang ginawa niya hindi naglaro at meron naman siyang preferred destination nun. Andyan din si Kevin Durant last free agency na nag-request agad ng trade pero naglaro pa rin siya sa team. Sinunda ni Kyrie na bigla siyang nag-request ng trade na ikinagulat naman ni Kevin Durant. So meron kasing ginawang rule si Commissioner Adam Silver, ang Supermax contract or designated veteran contract para yung kay Kevin Durant. Pero yung ibang mga teams, hindi kasi kaya dati yung sobrang laking kontrata. Na ang naging resulta, yung ibang mga superstar na hindi kayang bayaran ng kanilang mga teams na te-trade tapos nawawalan din ng karir. Pero si KD kasi dati, free agent siya nung ginawa niya ang paglipat sa Golden State. Kaya ginawa din ni Commissioner ang rule na yon. Si Anthony Davis kasi ang sumira sa Kevin Durant rule or Supermax contract. Dahil mas pinili niya magpa-trade sa ibang teams na nabawi din naman niya ang kontratang nawala sa kanya sa Pelicans dahil malaki ang binigay na contract extension ng Lakers. Kaya time.